Missing, Marinesa Dagsaan, 14 na taong gulang. Huling nakita sa Conception Integrated School, pamantasan ng lungsod ng Marikina. Nakasuot ng PE uniform, may nunal sa kaliwang pisngi. Anumang impormasyon na makakatulong sa paghanap kay Marinesa Dagsaan ay ipagbigay lamang kaagad sa numerong ito. Ang kwentong ito ay binahagi sa akin ni Jamie, 21 taong gulang na nag-aaral sa pamantasan ng lungsod ng Marikina. Uy, mamayang 9 ng gabi may meeting yung mga officers para sa play na gagawin natin ha. Maghanap na kayo ng venue para sa gaganawing meetings. May klase pa ako hanggang 9 kaya hindi ko na maaasikaso. Hahabol na lang ako. Salamat. Billy ni Val, ang irregular student na presidente ng klase na Jamie. Bilang financial head ay pumayag si Jamie sa pakiusap ng kanilang presidente. Nagpasama siya sa kaibigang Becky na si JR at sa boyfriend ng kaibigan niya na si Dandrew. Habang naghahanap ng bakanting room ay biglang nagkwento ng nakakatakot si JR. Ayon dito, may matandang babae raw na nagpapakita sa building na nilalakaran nila. Alam niyo ba ang weird ng feeling ko? Parang may sumusunod sa atin. Sabi ni JR sabay tawa. Uy friend, huwag ka namang manakot. Pakiusap ni James sa kaibigan habang si Dandrew ay nakitang lang at nakikinig sa kanilang dalawa. Oo nga, seryoso ako. Hala, sino yung lalaking sumusunod sa atin? Seryosong tanong nito at nanlaki pa ang mga mata. Ha, saan? Natatarantang tanong ni Jamie at lumulog sa likuran nito pero wala naman silang nakita. Pagharap niya kay JR ay bigla itong tumawa ng malakas. Ang epal nito, sabi niya sabay hampas sa kaibigan. Natanawa naman ako sa mukha mo, friend. Takot na takot ka. Kamukha mo ng kaunti si Bentong dun, sabi ni JR kasunod ng isang malakas na tawa. Habang si Dandrew naman ay halatang nagpipigil na makihalakhak din. Ewan ko sa iyong bakla ka. Nakakaasar ka talaga. Angot ni James sa kaibigan. Biro lang friend, ito talaga ako. Sorry na. Natatawang paghingi ng tawad ng makulit na si JR. Wala naman yatang bakanteng room dito eh. Pag-iiba ni Jamie ng topic habang sinisilip ang mga classroom. Tingnan natin doon sa kabilang building, yung dulong room doon, yung malapit sa CR. Alam ko walang nagkaklase doon tuwing gabi dahil namamatay bigla yung ilaw. Pundido yata. Suwestyon ni JR. Nakabukas ba yun? Baka sinasarado nila ang room na yun dahil sabi mo nga, wala namang nagkaklase sa gabi. Paniniguro ni Jamie. Oo, bukas yun. Kung sarado naman, edi hiramin natin yung susi kay Kuya Oni. Sagot ni JR. Ano? Doon na lang. Bali ni Jamie na kanina pang tahimik na si Dandrew. Kayo ang bahala. Saglit naman yata yung meeting eh. Tipid na sagot nito. Agad naman na naglakad ng 3 patungo sa kabilang building. At habang naglalakad ay patuloy pa rin ang pananakot ni JR. Nang makarating sa pupuntahang classroom ay agad na nakaramdam ng kakaiba si Jamie. Pakiramdam niya ay lalagnatin siya dahil sumakit bigla ang kanyang ulo. At bigla na lang siyang kinabahan na hindi malamang dahilan. Ay nakalak, ang dilim pa. Wait, hihiramin ko kay Kuya Oni yung sosi, sabi ni JR. Okay ka lang? Tanong ni Dandrew nang mapansin na nag-iba ang mood ni Jamie. Oo naman. Nagugutom lang siguro ako. Sagot nito. Mukha nga, namumutla ka. Wait, may biskwit pa yata ako rito. Sabi niya sabay kuha ng biskwit sa bag na inabot iyon ni Jamie. Tinanggap naman iyon ni Jamie kahit hindi naman siya nagugutom dahil kakatapos lang niyang kumain. Nagkunwari na lang siya na walang sabi-sabing kinain ng biskwit. Maya-maya pa ay bumalik na si JR dala ang susi ng kwartong iyon. Iniabot ito yung kay Jamie. Ikaw na ang magbukas, friend. Iti-text ko na si Nadaf. Baka tapos nang kumain yung mga yun at hinahanap kung saan yung meeting place. Wika ni JR. Okay, sige. Sabihan mo lahat kasi ng room may nagkaklase lang dito na lang tayo. Sabi naman ni Jamie. Agad namang lumapit si Jamie sa pinto para buksan ito. Pero sa hindi inaasang pangyayari ay nagulat siya at napasigaw. Ay putik, bulalas ni Jamie. Dahil ito ay sa nakita niyang dalagita na naka-uniform pa ng Conception Integrated Schools nakatabi lang ng PLMAR. Nakayuko ito at sa tingin niya ay basang-basa ito. Napansin din niya na tila may putik ang buhok nito. Napako sa kanyang kinatatayon si Jamie at hindi nala. Alam kong tatakbo ba siya o mahihimatay nang unti-unti itong tumingala at tumitig kay Jamie. Napatras na lang siya at gusto na niyang tumakbo pero nagulat siya nang hawakan siya sa baso ni Dandrew at may binilong ito. Napalingon naman sa kanila si JR nang marinig ang sigaw ng kaibigan. Anyari sa'yo, friend? Tanong nito kay Jamie pero hindi siya umig. Hindi ka na pwedeng tumakbo. Alam niya na nakita mo siya. Susundan ka niya kahit saan ka pumunta. Bulong ni Dandrew sa kanya at pagkatapos ay naglakad na ito papasok sa bakanting classroom.
Ayos naman ang mga ilaw at sumindi naman ang mga ito. Kahit takot na takot ay pumasok na rin si Jamie sa loob. Agad na nagpanik si Jamie nang marinig niya ang sigaw ni JR. Mabilis na rumistro ang takot sa kanyang mukha. Oh, Patola, takot ka. Sabi ko naman sa'yo, bukas-bukasan mo yung kakanood ng Shake, Rattle and Roll ay. Pero nito sa kaibigang si Jamie sabay tawa ng malakas. Dumiretso ito sa pinakamulikod at itinek sa mga kaklase. Maya-maya ay sabay na dumating ang mga klase niya. Pinakahuling dumating si Val dahil nga may klase pa ito kanina. Habang nag-meeting ay hindi maiwasan ni Jamie mapatingin sa dalagita. Puro putik ang damit nito. Nakatayo ito sa likod ng kaklase niyang si Bea. Hindi niya magawang tingnan ito ng matagal dahil sa nakapangingilabot nitong titig. Sinisinyasan din siya ni Dandruff na baliwain lang ito hanggang sa matapos ang kanilang pag-uusap. Nang patapos na ang meeting nang biglang mamatay ang mga ilaw sa loob ng kwarto. Napatili ang ibang mga babae habang si Jamie ay napuno ng takot dahil alam niyang kanina pa sila may kasamang multo. Lumapit sa kanya si Dandruff at ang isa pa nilang kasama sa meeting na si Diane. Katulad nila ay nakikita rin niya ang dalagita. Siya rin ang katabi ni Bea at ayon sa kanya ay hinawakan siya nito. Kaya pala kanina habang nag-meeting ay pinagpapawisan ka at para kang nilalagnat. Bulong ni Jamie. Oo, dahil sa sobrang takot siguro. Sagot naman ni Diane. Maya-may bumukas na rin ang ilaw at nagulat sila dahil may tumili na isa sa kanila. Sigaw ni Bea. Nilapitan nila ito para tanungin kung anong nangyari, pero hindi ito sumasagot at sobra itong nanginginig. Nangamoy putik sa loob ng classroom ng mga oras na yun. Napansin ng isa sa kanila mga bakas ng putik at dugo sa damit ni Bea. Ano to, Bea? Tanong ng kaklase nila sa nanginginig na si Bea. Nang na ito ni Bea, lalo itong natakot at nag-freak out dahil sa hugas kamay ang mga ito. Iyak na siya nang iyak habang tinatawag ang kanyang ina. Umuwi na tayo. Ayoko na rito, please. Humahagulhol na ito. Napagpasya nila na umalis na sa lugar na iyon at ituloy sa ibang araw ang meeting. Hindi nakapasok si Bea kinabukasan. Ikinuwento naman ni Jamie, Dandruff at Diane sa kanilang mga kasama ang kanilang nakita. Kinagabihan ay bumalik sila sa kwartong iyon para mag-spirit of the coin at kausapin ang multo. Sinabi kasi ni Dandruff na naka-uniform ito ng Conception Integrated School kaya maaaring hindi ito masamang espiritu at humihingi lamang ng tulong sa kanila. Ang spirit of the coin ay isang paraan upang tumawag ng espiritu na nasa paligid. Halos kapareho ito ng spirit of the glass. Sina Jamie, Dandruff, Diane, JR at Val ay pumasok na sa loob at nagsindi ng kandila. Habang ang iba naman ay nanatili sa labas ng courtroom at nagsilbing lookout. Hindi na nila binuksan pa ang ilaw para hindi sila masita. Sinimulan nilang gawin ang ritual. Itinanong nila kung mayroon bang espiritu sa paligid. Pero ilang minuto nang nakalilipas ay hindi pa rin gumagalaw ang coin na ginamit nila. Hindi na sana nila itutuloy ang kanilang ginagawa pero nagsimulang gumalaw ang barya. Gumalaw ito patungo sa salitang yes. Inulit nila ang tanong at muli siya itong gumalaw sa paligid ng yes and no. Humunto uli ito sa yes. Tinanong nila kung anong pangalan ng espiritu at muling gumalaw ang coin. Maria ang mga unang letrang pinaghintuan ito. Patuloy sa paggalaw ang coin at huminto ito sa tapat ng mga letrang NE. Biglang tumayo si JR, tinalis ang kamay sa coin. Naku, kalokohan lang to. Kayo lang ang nagpapagalaw dyan eh. Umuwi na tayo bago pa tayo mahulit eh. Iritang sigaw nito, nagtaka naman ang lahat. Dahil kung meron mang pwedeng manloko sa nila at sadyaing galawin ng barya si JR yun, dahil likas sa kanyang manloloko sa at magbiro. Muling gumalaw ang coin. SA, bulalas ni Val. Marinesa, sabat naman ni Jamie. Takot na si Jamie pero hindi niya yun pinahahalata. Maya-maya pa ay bigla niyang nakita yung batang babae. Si Marinesa. Papalapit ito sa kanya. Gusto niyang tumakbo pero tila na paralisa ang buo niyang katawan sa sobrang takot. Nakakatakot ang hitsura nito dahil puno ng dugo at putik ang kanyang mukha. Nagulat na lang silang biglang magbago ang paligid. Wala na siya sa loob ng classroom at hindi niya makita ang kanyang mga kasama. Maya-maya biglang may lalaking sumakal sa kanya. Hindi niya alam kung bakit bigla na lang siyang nakaramdam na parang nasa tubig siya. Hindi siya makahinga. Nilulunod siya ng lalaki at gusto siyang patay ito. Hinang-hina siya at hindi makalaban. Maya-maya ay kumuhang lalaki ng malaking bato at ipinukpok yun sa kanya. Yun ang huli niyang naalala hanggang sa siya ay mawala ng malay. Jamie gising. Sigaw ni Diane. Nagising naman siya at napagtanto niyang nasa loob na siya ng ospital. Bakit ako nandito? Anong nangyari? Nagtatakang tanong ni Jamie. Nawalan ka ng malay. Nag-alala kami kaya din ka namin dito. Tugon ni Diane. Asang ninyong iba. Tanong ni Jamie sa mga kaibigan. Nasa labas sila. Wala ka naman daw sakit, Jamie. Hyperventilation lang daw kaya ka nawala ng malay. Paliwanag ni Diane sa kanya. Pinalabas din agad si Jamie sa ospital at inihan siya rin na Diane pauwi ng bahay.
Kinabukasan ay pumasok na rin si Jamie. Pati si Bea ay pumasok na rin ang araw na iyon. Ikinuwento ni Jamie ang tungkol sa kanyang panaginip. Marahil ay pinakita lang ang batang multong paano siya pinatay ng lalaking iyon. Nang mabanggit naman ni Bal ang pangalang lumabas sa kanilang Spirit of the Con, ay nabigla si Bea. Marinesa ba talaga? Tanong ni Bea kay Val. Oo nga, bakit? Sagot naman ni Val dito. May kapitbahay kasi kaming Marinesa ang pangalan. Matagal nang nawawala ang batang yun. Hindi na siya umuwi galing school. Hindi kami close pero kakilala ng pamilya ko ang pamilya niya. Ano ba ang nangyari sa'yo last time? I mean, nakita mo ba siya? Bakit hindi mo siya nakilala? Sunod-sunod na tanong nila kay Bea. Hindi ko siya nakita. Naramdaman ko lang na parang may yumayakap sa akin. Tapos may narinig lang akong bulong pero hindi ko masyadong matandaan dahil siguro sa sobrang takot. Tapos nung nakita ko pa yung bakas ng dugo at putik, sobrang natakot talaga ako. Siguro ay gusto lang ipaalam ni Marie Nessa sa kanyang mga magulang ang sinapit niya. Gusto niyang makuha ang kanyang katawan at makamit ang hustisya. Kilala niya si Bea kaya siguro itong una niyang napili para maipabot ang kanyang mensahe sa mga magulang. Agad na ipinalam ng grupo ni Jamie sa magulang ni Marinesa ang nangyari sa kanila. Ikinuwento nila ang pagpapakita ni Marinesa at pati na ang pangitain ni Jamie. Noong una hindi sila pinaniwalaan ng mga magulang nang nawawalang dalagita. Pero kalauna na nakumbinsi rin nila ang mga ito at nagsasabi sila ng totoo. Umaasa kasi sila na buhay pa ang pinakamamahal nilang anak. Kaya kahit malaki ang posibilidad na patay na ito ay pinipilit nilang paniwalain ang sarili na uuwi pa ito sa kanilang tahanan at muling mayayakap. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay bigla nilang isinuko ng suspek ang sarili sa pulisya. Hindi raw siya pinapatahimik ng kanyang konsensya. Gabi-gabi siyang ginigising ng masasamang panaginip at ginagambala ng kaluluwa ni Marinesa. Nagulat naman ang mga magulang ng biktima nang puntahan nila sa kulungan ng pumatay sa kanilang anak. Napuno ng puot ang kanilang mga puso dahil ang lalaking nasa likod ng mga rehas ay mismong ninong pa ng kanilang anak. Isa itong tricycle driver at kilala sa kanilang lugar na gumagamit ng pinagbabawal ng gamot. Ikinuwento ng suspect sa mga pulis ang ginawa niyang krimen. Nakita raw niya ang inaanak na naglalakad kauwi, kaya inalok niya itong sumakay sa minamaneho niyang tricycle. Nangako itong ihatid si Marinesa sa kanilang bahay, ngunit tilang may kung anong demonyo ang sumanib sa kanya at nakaramdam siya ng makamundong pagnanasa sa dalagita. Imbis na iuwi ay dinala niya ito sa isang madilim at mapunong lugar. Doon niya isinakatuparan ng panghala at pagpatay sa dalagita. Ngayon ay pinagbabayaran na niyang nagawang kasalanan sa loob ng kulungan. Nabalitaan ng mga magulang ni Marinesa na ilang beses itong nagtangkang magpakamatay. Marahil ay hindi siya pinapatahimik ng kanyang sariling konsensya. Samantala hindi na muling